Magsisimula ang ating kwento sa isang kontinenteng tinatawag na Chindian Continent. Dito makikita natin ang malalakas na pagbagso ng kidlat at may makikita tayong istruktura na napakataas. Sa taas ng istruktura ay may isang lalaking kakarating lang at siya ay nakatayo sa tuktok na parang may hinihintay. At sinabi pa niya sa kanyang isip na habang ako ay pwedeng makaakit ng tribulation sa kalangitan, gagamitin ko ang lightning strike para matanggal ang seal sa aking dantian. At habang nakatayo siya sa tuktok ay tanaw niya ang buong kapaligiran at nang hinamon na nga niya ang kalangitan at sabay sabing ako si Gu Xuanchen ay makakaalis na sa True Chi Realm. Habang si Gu Xuanchen ay busy sa pagsisisigaw ay may biglang tumawag sa kanya na master at siya ay napahinto dahil sa pagdating ng apat na nilalang ito pala ay ang kanyang mga disciples. Ang babaeng tumawag kay Gu Xuanchen ay ang kanyang ikatlong disipolo na si Empress Myrtle at sinasabi niya na ang iyong disipolo ay nakakhiya at walang kwenta at sinabi pa niya na hindi ko na kayang tigilan ang tribulation habang napapaluhod na siya sa sobrang bigat ng pressure. At sinabi rin ng tatlo niyang disciples na master, napakadelikado ng iyong gagawin, sana ay pag-isipan mo itong mabuti. Habang sinasabi nila ito ay naghanda na rin sila para mapigilan ang pagtama ng lightning tribulation sa kanilang master. Ito pala ay ang elder disciple ng King of the Thousand Demonic Cults at ang isa naman ay si second disciple Dragon Ancestor. At ang panghuli ay ang 10th disciple na si Unfettered Martial Emperor at makikita natin ang sobrang lakas talaga ng pressure dahil sa pagkabitak-bitik ng mga bato sa kanilang kinatatayuan. Ngunit sila ay pinahinto ng kanilang master at sabay sabing itigil niyo yan, kung hindi dahil sakin kayo ay matagal na dapat nakaakyat sa Saint Realm. Ngunit sinabihan lang siya ng kanyang mga disciple na kung hindi dahil sa iyong pagtuturo hindi namin maaabot ang aming narating ngayon, at sabay-sabay nilang sinabi na handa kaming ipagpalit ang aming buhay at cultivation para ma-unseal lamang ang iyong dantian. Sa mga sinabi ng kanyang mga disciple ay parang wala siyang narinig. Sinabihan lang sila ng kanilang master sabay pagyayabang na, ako si Gu Xuanchen, ang ipinanganak na walang kapantay at isang henyo, ang magaling sa lahat ng martial arts ng Dao at formation ng Dao sa nakalipas na 10,000 taon. Ako din ay may inalaga ang hindi mabilang na mga henyo, pero dahil sa nakalagay na seal sa aking dantian ang cultivation ko ay nananatili parent sa Chi Training Realm, ngunit ngayon gamit ang lightning tribulation ay magagawa ko ng masira ang silyo, at sinabi pa niya na ngayon araw alinman sa dalawa ang matanggal ang silyo o ang mamatay. At makikita natin ang lightning tribulation na papasugod sa ating bida na nag-anyong dragon, habang ang ating bida naman ay nakahanda na rin sa pagsalubong sa papalapit na tribulation sabay talon sa nakabukang bibig na dragon. At makikita natin ang malaking bunganga ng dragon sabay paglamon ng buo sa ating bida at makikita natin ang reaksyon ng kanyang mga disciple na nabigla sa nangyaring paglamon ng buo sa master nila na parang insekto. Habang gulat na gulat ang senior disciple ay sinabi ng 10th disciple na si Unfettered Martial Emperor na huwag kang mag-alala senior, ang master natin ay kayang talunin ang tribulation ng napaka-basic. Ngunit ang basic na sinabi ni 10th disciple ay ang kikitil pala sa buhay ng kanilang master, at dito makikita natin ang pagtama ng lightning tribulation sa katawan ng master nila na tumagas mula ulo at sa buong katawan at napasuka pa ng dugo na sa sobrang lakas ng tribulation ay naging skeleton ang imahe ng kanilang master at bali-bali ang mga buto nito sa katawan, at makikita natin ang nakakatawang reaksyon ng mga disciple niya. Nasa sobrang gulat nila ay pumuti ang mga mata ng mga ito at napasambit ng master, at makikita natin na may sinasabi ang ating bida na ang 10,000 taon na aking paghihirap ay basta-basta na lang mawawala, at sinabi pa niya habang naglalaho ang kanyang katawan at sinisigaw na hinding-hindi ko matatanggap to. Makalipas ang 700 taon dito may makikita tayong isang Chinese house. Ito pala ay ang Luo Family Jail. At dito may makikita tayong isang tao na nakagapos ng mga kadena at maraming pasa, sugat at gasgas ang buong katawan na masasabi natin pinahirapan talaga ng sobra ang taong nakagapos. Habang ito ay walang malay, ay may biglang nagbuhos ng isang balde ng tubig sa kanyang mukha at bahagyang kumunat ang kilay ng lalaking
Binuhusan ng tubig ngunit di pa rin ito nagbukas ng kanyang mga mata dahil sa sobrang pagpapahirap sa kanya. Dito makikita natin ang nagbuhos ng tubig na mukhang baklang baboy na sinabi na Miss Eldest ano ang gagawin natin ayaw magising ng bastard na to at makikita natin ang babaeng nakaupo na may magandang tindig at sexing katawan sinabihan lang niya ang babaeng mukhang baklang baboy nakalimutan muna dahil ang Gu family ngayon ay nasa mga kamay ko na at lumapit na nga ang babae sabay hawak sa ulo ng lalaki habang nakahawak ang babae sa ulo ng lalaki ay parang may kinuha siyang mahalagang impormasyon siya at habang ginagawa niya ito ay may mga ancient words na lumitaw sa katawan ng lalaki at nang makuha na ng babae ay nadismaya lang siya sa kanyang nakita dahil ito pala ay isang pahinang fragment lang ng Emperor's Book sinabi pa niya sa kanyang isip na ang sword art na ito ay walang kwenta na sa panahon ngayon. At sinampal niya ang lalaki at sinabi na sinayang mo lang ang matagal na oras na iginogol ko sa walang kwentang sword art nato at tumalikod na nga ang babae sabay sabing kalad ka rin yan palabas at ipakain sa mga aso at dito makikita natin ang mga uwak na lumilipad na parang may nakita silang pwede nilang dagitin at makikita natin ang lalaking nakahiga sa lupa na wala ng malay na may mga kadena parents sa kamay at paa. Nang may biglang pumasok na gintong liwanag sa kanyang noo at muling nagkamalay at makikita natin na may mga nagpapakitang mga imahe sa kanyang isip habang siya ay nalilito ay napasabi na ako ay na-reincarnate sa ibang katawan. Habang patuloy pa rin ang pagpasok ng gintong liwanag sa kanyang ulo ay patuloy pa rin ang mga imahe nakikita ng ating bida sa nakaraang buhay ng lalaki at napasabi siya sa kanyang isip na ito ay napakaganda dahil habang prenoprotektahan ko ang aking buhay ay nakatakas ang aking kaluluwa sa pagkawasak habang sinisira ng lightning tribulation ang aking katawan at patuloy pa rin ang pagpapakita ng mga imahe sa memorya ng lalaki habang unti-unting gumagaling ang kanyang mga sugat habang ang ating bida naman ay napahawak sa kanyang dantian at napasabing ang pinaka nakakamangha ay ang seal na nasa aking dantian sa loob ng 10,000 years ngayon ay naglaho na. Habang masaya ang ating bida ay napaisip siya sa kasalukuyan niyang sitwasyon at napasabi sa kanyang isip na ang makapangyarihang Luo family ay nagnanasa sa sword art ng aking Gu family at ipinag-utos pa nila para lamang maprotektahan ang Gu family ay nakipagkasundo sila sa akin ang kasal sa Luo family at makikita natin ang alaala ng nakaraang buhay ng lalaking na reincarnate. Tan ng ating bida ito ang alaala ng lalaki na ang nagpapahirap pala sa kanya ay ang kanyang asawang pinagkasundo ng Luo family at sa kanilang wedding night ay matapos kunin ang sword art ng Gu family ay biglang winasak ni Luo Shengzhou ang aking dantian at naging baldado ang aking cultivation at sinabihan pa ang lalaki na mamatay ka na at matapos baldahin ang lalaki ay kinulong nila at pinahirapan araw-araw sa mga nakita ng ating bida sa mga alaala ng lalaki ay napasabi siya sa kanyang isip na ang aking Gu family hayaan nyo akong makipaglaro sa kanila habang may demonyong ngiti. Lumipat naman tayo sa lugar kung saan ay nagpupulong ang Gu family at makikita natin ang lalaking nakaupo at may isang babae nakaluhod na parang may di napagkasundoan at sinabi ng babae na si Grand Elder Yuhan ay hindi sang-ayon sa kasal na ito. Paalala ang Yuhan na tinutukoy ng babae ay ang na-reincarnate ng ating bida. Balik sa kasalukuyan ang babaeng nakaluhod at umiiyak ay ang babaeng kapatid ni Yuhan at sinabi niya sa kanyang isip na si Young Masterling ay personal na pamanta sa ating pinto dahil iniisip niya na siya ay nakatataas sa inyo papaano kayo naging mapilit. At dito makikita natin na sinabihan ang babae ng nakaopong lalaki na nakapagdesisyon na kaming mga elders at lahat sila ay sang-ayon sa kasal niyo ni Young Masterling. Ang pangalan ng elder na nagsabi sa babae ay si Elder Gu Haibo. At makikita natin ang pagbuhos ng mga luha sa mata ng babae na parang walang ibang choice at dito sa gilid ng babae ay may makikita tayong manyakol na baboy habang nakangiting nakatingin sa babae at sinabi pa nito na nandito ako ngayon hindi dahil sa papayag ka o hindi dahil walang maglalakas loob sa Gu family na pipigil sa akin. Ang pangalan ng lalaking baboy na nagsasalita na walang magandang gagawin ay si Young Masterling ng Ling
family na si Ling Ba at makikita natin na may masamang iniisip ang manyakol na baboy habang iniisip niya ang malaswang gagawin niya ay naglalaway na parang asong kakaldagan kahit poste at sinabihan ang mga ekstra na alisin ang babae at makikita natin ang sapilitang pagkuha sa babae habang dala-dala nila ito ay makikita natin ang masasamang iniisip ng mga ito nang may biglang may lumilipad na mga bato na may golden aura at tumama ito sa noo ng mga ekstra kaya extra dahil tigok agad Oshi. Not good haha. Habang dahan-dahan na bumulagta ang dalawang lalaki na may hawak sa babae at ang babae ay takot na takot. Habang napasigaw at makikita natin ang pagkagulat ng elder at napasabing sino ang naglakas loob na gumawa ng gulo sa Gu family habang bakas ang pagkabigla at galit sa mukha ng elder at may makikita tayong isang kamay na may hawak sa mga bato ito pala ang taong pumaslang sa dalawang tuta ng elder habang hawak ng lalaki ang bato ay sinabi niya na ang lakas ng loob na sabihin na ang aking Gu family ay walang kwenta at dito makikita natin ang taong nagsasalita na may madilim na ekspresyon. Sa kanyang mukha ito pala ay ang ating bida habang ang isang lalaking bantay na nagtataka kung sino ang nagsasalita ay makikita natin ang pagpasok ng ating bida na si Gu Xuanchen at napayakap na nga ang kanyang kapatid na babae sa kanyang pagdating at makikita natin ang paghaplos sa buhok habang pinapakalma niya ang kanyang kapatid ay sinabi niya na ako ay nakabalik na at ipaubaya muna ang iba sa akin habang masaya ang dalawa sa kanilang muling pagkikita ay may biglang nagsalita at sabay sabing akala ko kung sino na ang dumating ikaw lang. Palago Xuanchen at sinabi pa nito na di ba ikaw ay ikinulong ng 2 taon sa Bartolina at sabik na mamatay at makikita natin na ang mukhang baboy ramo. Ito pala na si Young Master Ling habang nakahawak sa kanyang balbas ay nagyayabang pa nitong sinasabi nito na perfect ang gabi na ito habang ikaw ay nakaluhod. Habang nanunood sa akin na nagpapakasaya sa iyong kapatid. Sa silid pangkasal at makikita natin na bumonat na. Nga ng sandata ang baboy habang nakalabas ang dila. At naglalaway pa at sinabi na brother-in-law ipapakita ko sa'yo ngayon ang tunay na kasiyahan at makikita natin. Ang pagkagulat ng isang bantay at napasabi na lang siya na ang espada ko dahil sa paglipad ng kanyang espada patungo sa kamay ng ating bida at makikita natin ang pagsugod ng baboy ramo sa ating bida at ang ating bida naman ay kalmado lang na naghihintay sa baboy na kakatayin. At makikita natin na naglalaway peren habang iwinawasiwas ang kanyang espada ngunit siya ay nagulat sa ginawa ng ating bida at bumulagta na lang bigla ang mayabang na baboy at hindi nakauwek-uwek at dito makikita natin ang reaksyon ng elder ng Gu family na napatayo sa sobrang pag-aalala sa mukhang baboy at sinabihan si Gu Xuanchen na nababaliw ka na ba habang ang ating bida ay nakadirekta ang tingin sa elder at kumaripas na nga ng talo ng elder na si Elder Gu Haibo na parang nag-aalala pa sa mukhang baboy na Young Master ng Ling family kaysa sariling angkan ng Gu family. At sinabi pa ng elder na ang lakas ng loob mong saktan si Master Ling gusto mo bang sirain ang buong angkan ng Gu family. At lumingon na nga ang ating bida na may galit na mukha habang ibinabalik niya ang tanong kay Elder Gu Haibo at sinabi pa niya na sirain ang Gu family. Ipinapamukha pa ng elder na siya ang dahilan ng pagkasira ng angkan ng Gu family na may halong pagbabanta at sinabi ng ating bida na isa kang basura nagpapanggap na lobo para mapasunod mo ang buong nasasakupan ngunit iwinawagayway ang buntot na parang aso sa mga tagalabas at ang mga inapo ng Ling family ay napilitan silang bigyan ka ng awa ano pang pagkasira ng Gu family ang sinasabi mo. Ngunit sinabi lang ng elder na hindi ko alam kung sino ang may gustong samiron ng buong angkan na may galit. Nagalit na mukha at akmang susugod sa ating bida ngunit. Sinabihan lang siya ng ating bida na talaga lang ha. Na wala kang alam habang napahinto ang elder ay may pahabol pa na sinabi na talaga naman tayo ay kaawa. Awa at di na nga nakapagpigil ang elder sa mga sinasabi ng ating bida at naghanda na siya ng kanyang gagawing atake sa ating bida habang isinasagawa niya ang kanyang
sword art para gagawing pang-atake sa ating bida ay. Sinasabi niya na ang lakas ng loob mong pagsalitaan. Ako nang ganyan isa kang mapangahas ngayong araw ikaw. Ay sisirain ko dahil isa ka lang hamak na suwail na. Hayop at sinabi pa ng elder na humingi ka ngayon ng tawad kay Master Ling at inatake na ng elder si Gu Xuanchen ng kanyang Heavenly Retribution Sword Technique habang si Gu Xuanchen ay kalmado lang na nag-aantay sa papalapit na malakas na atake ng elder at nang makalapit na ang atake ng elder ay walang kahirap-hirap na sinangga ng ating bida ng isang simpleng pag-slash lamang ng kanyang espada at nagsalpukan na nga ang kanilang mga atake at di kinaya ng elder ang simpleng atake ng ating bida at napasabi ang elder na ang sword art na ito ay. At hindi na nga natuloy ng elder dahil pinutol ng ating bida ang kanyang sinasabi at sabay-sabing tanda mukhang matagal ka nang nabubuhay sa mundo, oras muna para magpahinga at makikita natin ang elder na gulat nang tumama sa kanya ang atake ng ating bida at nagkaroon ng maraming slash ang kanyang buong katawan at napasuka pa ng dugo ang elder at bumagsak sa lapag na may namomoting mga mata at agad na binawian ng buhay. At napasabi ang mga nanunood sa kanilang laban na hindi makapaniwala na pinaslang lang ni Gu Xuanchen na kahit siya ay nasa peak lang ng True Chi realm ang mas mataas pa sa kanya ng realm na kahit nasa peak ng spiritual realm na ang elder. Abangan ang susunod nating recap dahil sa pagkapas lang ng elder ng Gu family ay agad na siyang ginawang head ng Gu family at dito makikita natin na magkasama ang magkapatid at napaubo ng dugo ang ating bida dahil sa laban nila ng elder at makikita natin na may hawak na patalim ang kanyang kapatid. Ito pala ay balak na magpatiwakal kung hindi dumating ang ating bida sa tamang oras at dito muna natin tatapusin ang ating video mga idol at huwag kalimutang mag-like kahit huwag na mag-subscribe, hahaha joke lang. Pakipindot na rin ang subs button para lagi kang updated sa susunod nating mga video.